Nasa room 202 ang kaibigan ko at kailangan ko talaga siyang bisitahin. Nagkakaroon kasi siya ng panic attack at hindi niya kayang mag-isa ngayon. Papasukin niyo na po ako, please. Doktora Luisa Bermejo, ang pinakabata at pinakasikat na doktor dito sa ating lungsod. Isang karangalan talaga na makapagtrabaho sa parehong ospital na tulad niya. Sarkastikong sabi ni Julia, habang pinagmamasdan ang isang sikat na doktor na nakaupo sa kanyang sariling mesa habang kumakain ng tanghalian sa cafeteria ng hospital. Napansin ng katrabaho ni Julia na natulala na naman ng kanyang kaibigan habang nakatingin sa pinakasikat na doktor sa hospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya pinitik niya ang kanyang mga kamay para magising ito mula sa kanyang pagkatulala. Julia, nakatingin ka na naman. Alam mo balang araw, tiyak na mahuhuli ka talaga ni Doktora Bermejo na nakatitig sa kanya. Lagi mo siyang tinititigan at pinagmamasdan kapag wala tayong ginagawa. Bakit ba sobrang idolo mo siya? Kinagat ni Julia ang kanyang sandwich bago sumagot. Ha? Idolo? Nahihilo ka ba? Hindi ko siya idolo. Ano naman kung nakapagtapos siya ng pag-aaral sa murang edad at naging doktora siya na parang wala lang. Ang kanyang mga nagawa ay walang halaga kumpara sa akin. To be honest, unfair talaga ang sitwasyong ito. Gusto kong tumingin din sa akin ng iba. At gusto kong purihin nila ako sa lahat, kagaya ng ginagawa nila para kay Doktora Bermejo. Gusto kong purihin din ako ng mga tao. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung anong pinagkaiba ko sa kanya. I mean, except sa part na doktor siya at nurse ako. Sa tingin ko, kaming dalawa, we still share the same qualities pagdating sa medical field. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mas magaling pa rin sa akin si Doktora Bermejo. Umamin si Julia. Masyadong magulo ang ulo ni Julia, kaya hindi niya napansin ang biglang pag-iba ng tingin sa kanya ng kanyang kaibigan. Julia, tandaan mo, nandito tayo sa ospital para magligtas ng buhay. Nandito tayo para tulungan ang mga doktor na iligtas ang buhay ng mga tao. Iyan ang ating trabaho bilang mga nurse. Hindi para makipagkompetensya sa kanila. Kaya itigil mo na yung pagkukumpara sa iyong sarili kay doktora. Walang magandang lalabas dyan. Maniwala ka sa akin. Dismayadong sabi ng kaibigan ni Julia at sinamaan lamang siya ng tingin ni Julia. Whatever. Kung naiinggit ka rin sa akin dahil sa ako ay mas mahusay na nurse kaysa sa'yo, nire-recommenda ko na lang sa'yo na dagdagan mo na lang ang effort mo sa susunod. Hindi naman talagang masamang mangarap eh. Nakangiting sabi ni Julia. Dahil dito, labis na nasaktan ng kanyang kaibigan sa kanyang sinabi. Alam mo Julia, ito ang dahilan kung bakit hindi ka nilalapitan ng iba. Napakayabang at arugante mo at mataas ang tingin mo sa sarili mo. Binabalaan kita Julia, magbago ka na. Ang kayabangan at pagiging arugante ay walang maitudulot sa iyo kundi ang pagbagsak. Babalik na ako sa trabaho. Hindi na hinintay ng katrabaho ni Julia na sumagot siya at umalis na nga. Inilibot ni Julia ang kanyang mga mata bago siya nagsimulang magreklamo sa sarili. Ako? Mayabang at arugante? Siya siguro. Sabi ni Julia sa sarili bago tumayo para mag-ayos na. Whatever. Inggit lang sila na ako ang pinakamagaling na nurse dito sa ospital. Kung ako ay naging isang doktor sa halip na isang nurse, siguradong si Dr. Bermejo ay mawawala ng trabaho. Kaya mas mabuting magpasalamat siya sa akin sa pag-atras. Walang ibang sinabihan si Julia kundi ang sarili niya. Tuluyan na nga siyang nabulag sa kayabangan niya. Dumating na ang gabi at lumabas ng ospital si Julia pero hindi pa siya umalis dahil kailangan pa niyang bumalik sa trabaho. Ang dahilan kung bakit siya lumabas ay dahil hindi ako magkakaproblema kung hindi ako mahuhuli. Sabi ni Julia habang naglalabas ng isang pakete ng sigarilyo. Bandang 10:00 na ng gabi at wala ng tao sa labas ng ospital, maliban sa mga taong natutulog
o naghihintay. Pumunta si Julia sa isang madilim na sulok at nagsimulang manigarilyo. Pagkatapos ay naalala ni Julia ang nangyari sa cafeteria at nagpakawala siya ng tunog ng pagrereklamo. Inggit lang sila sa akin, sabi ni Julia bago bumuga ng usok. Naging abala si Julia nang biglang napansin niyang may nakabalot sa itim mula ulo hanggang paa na tao na palapit sa entrance ng hospital. Miss? Sir? Tinawag ni Julia ang tao, ngunit hindi ito huminto sa mabilis na paglalakad. Matapos makitang hindi huminto ang tao, bigla na lang may naisip na ideya si Julia. Kung mahuli ko ang kahinahinalang taong ito, magiging bayani ako. Akin ka na ngayon, nakaitim na tao. Ikaw ang aking tiket para maging pinakatanyag na tao sa ospital na ito. Napaisip si Julia bago itinapon ang kanyang sigarilyo, saka mabilis na lumapit sa nakaitim na naglalakad. Hoy! Ikaw! Tumigil ka kung nasan ka! Huwag kong gagawa ng isa pang hakbang. Babala ni Julia at agad na napatigil sa paglalakad ang taong nakaitim. Anong balak mo? Gusto mo bang sunugin ang ospital? O maglagay ng unan sa mukha ng isang tao? Kahit anong masamang balak mo, huwag mo nang isipin yan. Dahil nandito ako para pigilan ka. Sabi ni Julia habang nakapatong ang kamay sa balikat ng nakaitim. Bigla niyang hinatak ang nakaitim at pinilit na tumingin sa kanya. Nang lumingon ang tao, ay nakita ni Julia ang isang dalagang babae. Anong binabalak mo, bata, ha? Mukhang napakabata mo pa para mapunta sa ganitong lugar sa ganitong oras ng gabi. Lasing ka ba? Kung oo, umuwi ka na. Saway ni Julia sa dalaga, ngunit tiningnan lang siya ng dalaga nang may pag-aalala at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Excuse me po, pero kailangan ko na pong pumasok sa ospital. Kailangan kong makita agad ang kaibigan ko. Pakiusap ng dalaga, ngunit tumingin lang si Julia sa kanya na puno ng paghihinala. Aba ineng, hindi mo ako maloloko. Alam mo, parang alam ko na kung bakit nandito ka. May balak kang magnakaw ng gamot na nakakalat kung saan-saan, hindi ba? Nanlaki bigla ang mga mata ng dalaga dahil sa paratang na ito. Po, hindi po. I swear, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya papasukin mo na po ako. Kailangan ko na po talagang makita yung kaibigan ko. Pagmamakaawa ng dalaga, ngunit nalunod na si Julia sa kanyang imahinasyon at sa kanyang kagustuhan na matawag na isang bayani. Kaya't hindi niya binitawan ang dalaga. Hindi ka makakatakas sa aking bata, sabi ni Julia habang hinihigpitan ng hawak sa kamay ng dalaga. Saglit na pumiglas ang dalaga at napagod siya sa pagpupumiglas at agad niyang napansin ang name tag sa dibdib ng humawak sa kanyang kamay. Nurse po kayo? Please maniwala po kayo sa akin. Wala po akong masamang intensyon. Katwiran ng dalaga, ngunit hindi siya pinakinggan ni Julia. Abala ito sa paglabas ng kanyang telepono para tawagan ang inaakala ng dalaga na security. Hindi ako naniniwala sa iyo, kaya tumayo ka na lang para wala tayong problema. Tumawag na ako ng security, kaya tumayo ka ng maayos. Muling saway ni Julia sa dalaga. Maniwala po kayo sa akin, Miss Nurse. Ako po si Bethany o Beth B. Mercado. 19 na po ako at wala po ako dito sa anumang kasamaan. Maniwala po kayo sa akin. Nasa room 202 ang kaibigan ko at kailangan ko talaga siyang bisitahin. Nagkakaroon kasi siya ng panic attack at hindi niya kayang mag-isa ngayon. Papasukin niyo na po ako, please. Pagmamakaawa ni Beth, pero hindi pa rin siya pinakinggan ni Julia. Hindi uubra sa akin ang mga kasinungalingan mo, bata. Kaya manatili ka na lang at darating na ang mga otoridad sa lalong madaling panahon. Nakikiusap po ako sa iyo. Biglang huminto si Beth. Miss Nurse, naaamoy niyo po ba yun? Napatingin si Beth sa kanya, pero natawa lang si Julia sa mukha niya. Anong pinagsasasabi mo? At napatigil din sa pagsasalita si Julia
matapos maamoy ang baho ng nasusunog na damo. Napatingin si Julia sa kinatatayuan niya kanina habang naninigarilyo at kasabay nito ay nakita niya ang apoy na nagliliyab sa damo. Tumunog din ang alarm ng ospital. Dahil sa takot, biglang binitawan ni Julia si Beth. Pero dahil nagulat din si Beth sa nakikita niya, wala siyang nagawa at tumingin lang din sa nagliliyab na damo. Hindi nagtagal, maraming tao na ang nagsimulang lumabas ng ospital. "Bethany!" Isang malakas na sigaw ang maririnig. Parehong napalingon sina Beth at Julia kung sino ang sumisigaw. At nagulat si Julia nang makita si Doktora Bermejo na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Partikular sa babaeng nasa likod niya. "Bethany, anong ginagawa mo dito?" Sabi ni Doktora Bermejo habang hinihila si Beth at biglang iniikot para tingnan ang buong katawan niya. Kasabay nito, ang mga sirena ng isang fire engine ay nagsimulang tumunog. Ibig sabihin, dumating na ang mga tulong at ang mga bumbero ay nagsimula ng magtrabaho para patayin ang naglalagablab na apoy. "Salamat naman at hindi ka sugatan at ano. Ngunit, bakit nandito ka, aking pamangkin? At bakit ka nandito sa ganitong oras?" "Tita, salamat po sa pag-aalala." At biglang sinabi ni Beth kay Doktora Bermejo ang lahat ng sinabi niya kay Julia. Ngunit sa puntong ito, wala nang ibang pinakikinggan si Julia habang paulit-ulit ang mga salita sa kanyang isipan. "Pamangkin? Tita?" Paulit-ulit sa isip niya ang dalawang salitang iyon. "Sandali! Tita mo si Doktora Bermejo?" Sabi ni Julia, sabay turo kay Beth at sa sikat na doktor. "Oo, at sinabihan ako ng pamangkin ko. Hindi mo daw siya pinapapasok sa ospital?" Sabi ni Doktora habang nakataas ang kilay. Sa sandaling iyon, pagkatapos makita ang doktora, nanlaki ang mga mata ni Julia. "Hindi ko naman po alam na siya ay pamangkin niyo, Doktora. Kung nagpakilala siya, papapasokin ko naman po siya." Sinubukan ni Julia ng mga tuwiran, ngunit hindi ito tinanggap ng doktora. Matapos ang sitwasyong ito, "Ikaw at ako, Julia, may pag-uusapan tayong dalawa sa ugali mo." Pinagalitan lang ng pinakasikat at pinakabatang doktor si Julia. Hindi kailanman nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Julia sa buong buhay niya. Hindi lang siya napagalitan ng kanyang tinatawag na karibal sa larangan ng medisina, kundi napagalitan din siya sa harap ng maraming tao. Sa harap ng kanyang mga katrabaho at pasyente. Walang ibang hinangad si Julia, kundi ang kainin siya ng buong lupa sa oras na yun. Pero bukod doon, may isa pang problema si Julia. Napatingin si Julia sa nasunog na damo sa gilid ng ospital. Alam niyang mag-iimbestiga ang mga otoridad at mahahanap nila ang kanyang sigarilyo. Ang sigarilyo na kanyang itinapon at naging sanhi ng kaguluhan. Kinabukasan, kahit walang trabaho si Julia, ay ipinatawag siya sa ospital. Kinakabahan at pawis na pawis siya pagdating sa ospital. Pagpasok niya, maraming nakatingin sa kanya. Lalo na ang mga katrabaho niya. Hindi na nakayanan ni Julia ang hiya, kaya dumiretso agad siya sa loob, sa opisina ng may-ari ng ospital. It's now or never. Naisip ni Julia sa kanyang sarili bago siya pumasok sa silid. You're dismissed. Gulat na lang si Julia nang marinig niyang sabihin ito ng may-ari ng hospital habang nasa tabi niya si Doktora Bermejo. Po, Miss Clemente, ang hindi mo pagpapapasok ng bisita ng isang pasyente sa ospital na hindi mo pag-aari ay isang minor na offense. Ngunit ang paninigarilyo sa ospital at pagsisimula ng apoy, sinadya man o hindi, anong iniisip mo? Dahil sa ginawa mo, nagkagulo ang lahat kagabi. May ilang mga pasyente na biglang nagsimulang magpanik at may nagka-seizure pa
dahil sa alarm. Nakatitig lang, nagulat si Julia habang nakikinig sa iba pang sinasabi ng may-ari ng ospital sa kanya. Kahit naging malabo na ang lahat. Ang may-ari ng ospital ay nagsimulang magpaliwanag kung ano ang mangyayari pagkatapos nito at kung ano ang kanyang pagdaraanan. Hindi maitatanggi ni Julia ang takot na nabuo sa kada salita na sinasabi sa kanya ng may-ari ng ospital. Nagsimulang gumuho ang buhay ni Julia pagkatapos noon. Ano na kayang nangyari doon kay Julia, no? Isang nurse ang nakikipagchismisan sa loob ng banyo kasama ang isa pang nurse. Hindi ko alam, pero I bet nahihirapan siya. Ilang linggo matapos ang kaganapan, wala nang nakarinig pa tungkol sa mayabang na nurse na dating nagtatrabaho sa ospital. Siguradong dinanas niya ang kinahinatnan ng kanyang mga aksyon. Ngunit walang sino man ang nakatanggap ng kahit anong balita tungkol sa kanya. Para bang hindi siya totoo. Sa una pa lang, ang ganap na kabaligtaran ng kung ano ang nais niyang maging. Isang taong kilala at iginagalang sa pagiging isang magaling na tao sa larangan ng medisina. Ngayon, kilala na lang siya bilang isang mayabang na nurse na hindi nagpapasok ng isang dalaga sa ospital at isang batang babae na humihitit ng sigarilyo na nagdulot ng sunog. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang kayabangan. Hindi magandang wakas para kay Julia, pero simula pa lang ay binalaan na siya. Ang kayabangan ay walang idudulot sa iyo, kundi ang iyong pagbagsak. Kasalanan niya ang hindi pakikinig. At ngayon ay binabayaran na niya ang kinahinatnan ng kanyang mga aksyon.